Siya ang nakatatandang kapatid ng daigdig, isang dambuhalang gas na ang grabidad ay nagdidikta ng uso sa buong sistemang solar. Sanay na time ituring siyang tagapagtanggol, isang higanteng kalasag na laging sumasalo ng tama mula sa ligaw na manlalakbay ng kalawakan. Pero paano kung ang ating tagapagbantay ay isa talagang natutulog na halimaw na ang mga lihim ay mas nakakatakot pa kaysa sa ating inaakala? Handa ka na bang pumunta sa lugar na hindi mararating ng kahit anong gawang tao? Sa pinakasentro ng Jupiter, kung saan ang presyon ay ginagawang likido ang mga bato at ang mga nakasanayang batas ng pisika ay nababali na parang tuyong sanga. Dahil sa infrared na mga mata ng teleskopyo na tinatawag na James Webb, unang beses nating nasilayan ng Jupiter sa tunay nitong kadakilaan. Isa itong kumukulong karagatan ng ammonia at hydrogen sulfide kung saan ang dambuhalang mga aurora ay mas maliwanag kaysa sa makikita sa alinmang ibang planeta. Alam mo ba na ang malaking pulang batik ay talagang pumapayat? Ipinapakita ng pinakabagong datos na ito ay lalo pang tumataas. Parang gusto nitong tumakas sa bukas na kalawakan. Kinumpirma ng misyon ng Juno na ang mga ugat ng bagyong ito ay umabot ng 500 kilometro sa ilalim. Noong 1610 si Galileo Galilei ay hindi man lang nag-akala kung gaano kalaki ang bagay na kanyang natuklasan. Lumipas ang mga siglo, nagtayo tayo ng mas malalakas na teleskopyo at nagpadala ng sasakyang pangkalawakan. Mukhang sigurado na tayong alam kung ano ang pinagmamasdan ni Galileo. Ngunit narito ang isang paradox. Habang papalapit tayo sa Jupiter, lalo itong nagiging hindi maintindihan. Ang Jupiter ay hindi lang basta gas. Isa itong higanteng chemical na laboratorio na may mga sorpresa sa loob na sumisira sa mga lumang teorya. Sigurado na ang mga siyentipiko na walang solidong ibabaw sa loob ng Jupiter. Sa halip naroon ang dagat ng likidong metalikong hydrogen. Isipin mo, milyon-milyong tonelada ng sangkap na nakakapagpadaloy ng kuryente at lumilihan ng magnetic field na sobrang lakas na umaabot ng 7 milyong kilometro papunta sa araw. Enero 2026 ay nagdala ng isang malaking balita. Ipinakita ng mga bagong modelo gamit ang datos mula sa misyon ni Juno na ang Jupiter ay may 1.5 beses na mas maraming oxygen kaysa sa araw. Nalaman natin na ang malaking pulang batik ay hindi lang basta mga ulap. Ipinakita ng mga malalalim na pagsukat na ang temperatura sa gitna ng bagyong ito ay umaabot ng 1,300 degrees Celsius. Noong Pebrero 2026 lang, muling tinukoy ng mga siyentipiko ang hugis ng planeta. Lumabas na mas maliit pala si Jupiter at mas pipi sa mga polo kaysa sa inakala natin sa loob ng mga dekada. Ngayon, isipin mo, sa isang bahagi ng ating solar system ay may isang karagatan na napakalaki na ang lahat ng dagat sa mundo ay parang maliit na patak ng ulan lang kumpara rito. Kailangan nating gawin ang pagpapakamatay na talon sa gitna ni Jupiter. Pagkatapos nating mabutas ang makakapal na mga ulap ng ammonia, babagsak tayo ng libu-libong kilometro hanggang sa maging ganap na ang kadiliman. At hindi gagawing makapal at nagliliyab na ulap ng gas ang presyon. At dito, sa lalim ng mga 10,000 kilometro, nagsisimula ito, ang pinakadakilang karagatan sa ating sistema. Huwag muna kayong maghanda ng panligong shorts dahil ang karagatang ito ay hindi gawa sa tubig. Sa ilalim ng napakabigat na bigat ng buong atmosfera ng higante, ang karaniwang hydrogen ay dumadaan sa nakakatakot na pagbabago. Ang hydrogen ay nagiging likidong metal. Hindi ka makakalangoy dito dahil sa ilang nakamamatay na dahilan. Una sa lahat, ang temperatura. Anumang bagay na mapunta rito ay agad na nagiging singaw. Pangalawa, ang densidad. Ang likidong metalikong hydrogen ay sobrang siksik at malapot na hindi ka makakalangoy dito, kundi agad kang madudurog hanggang sa maging kasing liit ng isang atomo, kahit hindi ka pa lumalapat sa ibabaw. At sa wakas, ang puso ng elektrikal na halimaw.
Ang pag-ikot mismo ng napakalaking metalikong karagatang ito ang lumilika ng magnetic field ng Jupiter na tumatago sa kalawakan ng nakamamatay na radyasyon. Hindi lang simpleng bola ng gas ang Jupiter. Isa itong planetang karagatan. Hindi angkop ang karagatang ito sa anumang buhay. Siguro naisip mo na rin, paano kaya kung makakagawa tayo ng plataporma mismo sa mga ulap ng Jupiter at basta nalang maglakad-lakad doon? Tara, alamin natin ito ng sabay. Ang grabidad sa Jupiter ay 2.5 beses na mas malakas kaysa sa Earth. Kung ikaw, halimbawa, ay may timbang na komportableng 80 kilo sa Earth, kapag napunta ka sa itaas na bahagi ng atmosfera ng Jupiter, agad na magpapakita ang iyong timbangan ng 200 kilo. Isipin mong biglang may 2 lalaking nasa hustong gulang na umupo sa balikat mo, tapos kailangan mo pang maglakad, huminga at itaas ang ulo mo. Sa Jupiter, magiging 2 beses at kalahati ang bigat ng iyong puso. Kaya nitong itulak ang ganong kabigat na dugo pataas papunta sa utak. Malamang hindi. Mawawalan agad ng malay ang tao dahil sa pag-agos ng dugo palayo sa ulo bago pa niya ma-appreciate ang tanawin ng malaking pulang batik. Ang mga buto mo, mga kasukasuan at gulugod, lahat ng ito ay nag-evolve. Sa Jupiter, bawat hakbang ay magiging panganib na mabalyan ka ng buto dahil lang sa bigat ng sarili mong katawan. Ngayon, tingnan naman natin ang pinakakilalang katangian ng Jupiter, ang malaking pulang batik. Ang pinakabagong datos mula sa obserbasyon ay nagpagulat sa mga siyentipiko. Ang halimaw na ito ay umiimpis at lumalaki ng sabay. Sanay na tayong makita ito mula sa itaas bilang patag na pulang obalo. At ito ang napansin namin. Sa nakalipas na 150 taon, ang obalo na ito ay mabilis na lumiit. Kung noong ika-19 na siglo ay maaring magkasya rito ang 3 planeta na kasing laki ng daigdig, na yon ay halos isa na lang ang kasya. Ipinakita ng misyon ng pananaliksik na Juno at ng teleskopyong Hubble noong 2024 at 2025 ang isang bagay na hindi kapanipaniwala. Habang kumikipot ang mga gilid ng bagyo, tumataas ang ulo nito. Pero ang pinakakapanabik ay ang mga ugat nito. Alam namin na ang bagyong ito ay hindi lang isang manipis na sapin sa ibabaw. Umaabot ito ng 500 kilometro sa loob ng planeta. Sa ilalim, matindi ang init na hindi mo maisip na siyang nagpapalakas sa napakataas na ulap na ito kaya't umiikot ito sa bilis na 600 kilometro bawat oras. Narito ang buhay na halimbawa kung paano binabago ng sukat ng planeta ang pisika ng mga pamilyar na phenomenon. Ang bagyo sa Jupiter ay hindi simpleng panahon lang. Isa itong walang hanggang makina na ginagawang dalisay na bangis ang panloob na init ng planeta na makikita mo pa gamit ang isang amateur na teleskopyo mula sa iyong bakuran. Sanay na tayo maghanap ng katalinuhan sa Mars habang nakatitig sa maalikabok at pulang disyerto nito. Pero paano kung mali pa lang tinitingnan natin buong panahon? Paano kung ang tunay na duyan ng buhay ay hindi pala sa mga planeta, kundi sa anino ng isang higanteng planetang gas sa kanyang mga nadiyayalong buwan? Buwan na Europa. Sa ilalim ng 30 kilometrong kapal ng yelo, may nakatagong karagatan na mas marami pa ang tubig kaysa sa lahat ng dagat sa daigdig na pinagsama-sama. Ang mga bagong misyon tulad ng JUICE at Europa Clipper ay papunta na ron. Hindi lang bakterya ang hinahanap natin, kundi pati sagot kung tayo lang ba ang nag-iisa sa nagyelong dilim na ito. Maging tapat tayo, kailangan ng buhay ng 3 bagay, tubig, enerhiya at tamang chemical na kombinasyon. At sa mga buwan ng Jupiter, sobra-sobra mga ito. Halimbawa, ang Europa, ito marahil ang pinakakaakit-akit na lugar. Sa labas, isa itong walang buhay na ilong balat na puno ng mga bitak. Sa ilalim ng 30 kilometrong yelo, may nakatagong pandaigdigang karagatan ng likidong tubig. Ngayon, tiyak na nating alam, ang tubig sa maliit na Europa ay doble pa kaysa sa lahat ng karagatan sa daigdig. Hindi nagyayelo ang tubig na ito kahit bilyon-bilyong taon. Pero bakit? Dahil ang Jupiter ay gumagana bilang isang higanteng pampainit. Sa pamamagitan ng kanyang grabidad, literal niyang pinipiga ang kanyang mga buwan, parang piraso ng plastilina. Ang pagkiskis ay lumilikha ng init sa loob.
Si Ganymede ang pinakamalaking buwan sa sistema na mas malaki pa kaysa sa Merkuryo. Mayroon itong sariling magnetic field na nagpoprotekta sa kanya mula sa radyasyon at mayroon ding mas malalalim na patong ng maalat na tubig. Naroon din si Callista na maaring nagtatago ng matatag na kondisyon para sa mikroorganismo ang sinaunang yelo nito. Dahil dito, noong 2024 at 2025 dalawang napakahalagang misyon ang ipinadala patungong Jupiter, JUICE at Europa Clipper. Maghahanap sila ng organikong molekula na inilalabas ng mga geyser ng Europa sa kalawakan. Hindi lang tayo naghahanap ng maliliit na berdeng tao. Naghahanap tayo ng ebidensya na ang biyolohiya ay hindi natataning aksidente ng daigdig kundi isang universal na batas ng kalawakan. Mga kaibigan, mahalaga ang inyong suporta para sa channel naming Hubble. Bawat kilos ninyo ay tumutulong sa amin magpatuloy sa paglalakbay sa dilim sa paghahanap ng kasagutan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, suportahan ninyo ito sa pamamagitan ng pag-like. Sabihin ninyo sa amin sa mga komento kung ano pa ang gusto ninyong malaman. Binabasa namin ang inyong suhestiyon at gagawa ng video tungkol sa pinaka-interesanteng paksa. Nagsisimula pa lang ang paglalakbay sa kalawakan. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-komento. At mula naman sa amin, ang pinakasariwa at kapanapanabik na balita mula sa buong kalawakan. Malapit nang matapos ang ating pagsisid sa atmosfera ng higante. Ngunit ang mga tanong na iniwan niya sa atin ay mananatili sa atin ng matagal. Nadiskubre natin ang sikreto ni Jupiter. Sa ilalim ng kanyang guhit na harapan, walang matigas na lupa, kundi puro kaguluhan ng natunaw na ubod at kakaibang kimika na natira matapos ang mga sinaunang banggaan. Nakita rin natin ang pinakamalaking karagatan sa solar system at naintindihan natin na hindi ito tubig kundi isang karagatan ng likidong metalikong hydrogen. Inaral natin ang pinakabagong datos tungkol sa malaking pulang batik. Nakita natin kung paano ang bagyong kasing laki ng daigdig ay lumiliit ang lapad pero tumataas, hinihigop pa itaas sa atmosfera bilang napakalaking ulap na parang gusali. Sa wakas, alam natin kung bakit ang nagyelong buwan ng Jupiter ang mga pangunahing gabay natin sa paghahanap ng buhay sa labas ng mundo. Dahil sa grabidad at mga nakatagong karagatan sa ilalim ng yelo, ang Europa ang pinaka-promising na lugar para sa tuklas na magbabago ng lahat. Sabay tayong mag-aral ng kalawakan. Hanggang muli sa kawalang hanggan.